Problemado ang isang pamilya matapos matuklasang ang binili nilang paupahang bahay, ibinenta rin sa iba nang nagpakilalang apo ng may-ari. Tila nabaliwala tuloy ang daan-daang libong pisong pauna nilang bayad. Agad tumugon ang inyong kapuso Action Man. Taong 2022 pa dapat mayroong dalawang paupahang bahay ang pamilya ni Lucille sa Pag-asa Street sa Barangay Kanyugan, Pasig City. May kabuang laki itong 86 square meters na 1 milyong piso ang halaga. Nasa 750,000 pesos na ang naibayad nila sa seller na si Jose. Di niya tunay na pangalan. At habang binubuno ang kulang na bayad, may hati na sila sa upa kada buwan, pero ang problema. Sinabi nga nung nagre-rent ng tenant na ay kinukuha na po nung nakabili. May iba na pong may-ari. Kahit hindi sa seller nakapangalan ang titulo, nagtiwala umano sila kay Jose na nagpakilalang apo ng may-ari. Wala na rin daw silang nagawa ng angkinin ng second buyer ang property. Yung talaga nagkiklaim, siya pa daw nagpapaayos ng banyo, nagpaayos daw nitong kwarto. Hindi namin alam. Ano pong sinabi ng seller, ma'am? Hindi na nakipag-usap sa amin, ma'am. Nagtago na. Wala na kaming contact. Payong legal ang hiling ng pamilya ni Lucille. Nakausap namin ang second buyer na nabili raw ang property sa halagang 1.8 million pesos. Alam niyo ba na may first buyer yung property? Wala po akong alam. December, yun, mayroon nag-claim na sa kanila daw binenta. Para malinawan, dumulog ang inyong kapuso Action Man sa Land Registration Authority. Land boy yun kasi wala siyang authority. Bago ka bumili ng isang property na especially titulado yan, you have to consider kung sino yung kanino nakapangalan yung titulo. Now, doon ka lang makikipag-usap kung ang titulo ay nakapangalan sa isang tao na namatay na para magkaroon ng karapatan kung sino man siyang heirs or heredero doon sa property na yan, dapat mag-execute muna sila na tinatawag na extrajudicial settlement. At doon, isasaad kung sino yung magmamana ng property na yan para magkaroon siya ng karapatan magbenta. Maaari ring makarap sa patong-patong na kaso ang seller. Recovery of sum of money kasi pwede mong i-annul yung sale na nangyari sa kanila. Kung mapapatunayan nyo may trust and confidence sa dalawa, pwede nyo gawing stapa siya. Pwede ring maghabol sa korte ang mga nabiktima ng dobleng bentahan. Nagkasundo naman ang dalawang nakabili na dumaan sa legal na proseso. Pareho niloko. O, naiintindihan naman namin yun eh. Ang gusto ko lang tamang proseso, madam. Kaya hindi naman ako kaaway. Sinubukan naming tawagan at i-text ang seller pero wala siyang tugon sa amin. Paalala ng Land Registration Authority sa mga may balak bumili ng property, kumuha po kayo ng certified true copy ng titulo sa pinakamalapit na Registry of Deeds at yaking ang katransaksyon ng tunay na may-ari. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso, katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Pasok na rin sa 2024 Paris Olympics ang Pinay fencer na si Samantha Kyle Katantan. Pero hindi naging madali ang pag-qualify niya, lalo't may iniinda siyang knee injury. Tinutukan niya ni Mav Gonzalez. Very thankful po kami na nakuha po namin yung slot for Olympics. Nitong Sabado, nag-champion si Samantha Kyle Katantan sa 2024 Asia and Oceanic Zonal Olympic Qualifier sa Dubai. Ang ticket niya papuntang 2024 Paris Olympics. Sa score na 15-14, hindi naging madali kay Sam na makuha ang gold medal para sa women's foil category laban sa fencer ng Kazakhstan. Ininda niya ang mga para sa kanya ay maling tawag ng presider o yung nagsisilbing referee sa fencing. Inapela niya ito kaya binigyan pa siya ng red card, kaya nabawasan pa siya ng puntos. Sabi ko, Sam, adjust tayo. Sabi ko, laban, dadasal na lang ako. Tapos sabi ko na pag para sa atin, talaga para sa atin. At nang mag-tie sila sa score na 13, sumakit ang binti ni Sam na napunitan ng ACL nung nakaraang taon. Nung una po, natatakot po akong galawin kasi naalala ko po nung na-injured ako, hindi ko po magalaw yung tuhod ko po. Pero this time naman po, masakit lang po talaga yung mismong part ng muscle. Iika-ika na si Sam sa huling bahagi ng laban. Nang tie na sila sa score na 14, sabay silang umatake ng kalaban para sa final score. Pero naunang nakatama si Sam. Yung umatak si Sam, 2 lights. Nagdalawang isip pa yung referee. Alam mo ginawa ko?
Dumuhod na ako. Dumuhod na talaga ako. Sabi ko, please, sa amin to, please. O tapos, sa awa ng Diyos, ibinigay sa atin yung yun talagang until now. So, until now, para kami nasa heaven. Siya ngayon ang unang Pinoy fencer na papasok sa Olympics matapos ang mahigit 3 dekadang tagtuyot. Isang pangarap na inilaban niya. Kahit pa napunit ang ACL sa 2023 SEA Games sa Cambodia. Kasabay ng 8 buwang rehabilitation, tuloy pa rin ang training ni Sam. Nagumpisa ang pangarap ni Sam sa edad na 9 kasama ang coach na si Amatov Canlas. Malaki drama, lalo't fencing din ang naging daan para makapag-aral siya sa University of the East at kalaunan makapagkolehiyo sa Penn State University sa Amerika kung saan team captain siya ng fencing team sa NCAA Division sa Amerika. Ang pagsasanay, isinasabay niya sa pag-aaral niya ng accounting doon na inaasahang matatapos niya sa darating na buwan. Dalawa po yung stress ko, yung finals ko po, and ito pong tournament. Matapos nito, ipagpapatuloy na ang training ni Sam para sa Paris Olympics. Ramdam na ramdam ko po yung suporta nila sa akin po, and of course po, sa buong team po na nandito ngayon na handa pong lumaban po para kunin po yung spot for Olympics. So yun po, maraming salamat po sa suporta at dasal. I feel so blessed po na nagkaroon po ako ng chance po na i-represent po yung Philippines sa Olympics. And I'm really looking forward po na makapaglaro. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinaiimbestigahan sa Senado ni Senador Jinggoy Estrada ang nakababakalang kalakaran umano ng isang kumpanyang nagbibigay insentibo sa mga doktor para magreseta ng kanilang gamot. Sa kanyang privilege speech, kinilala ni Senador Estrada ang kumpanyang nasa likod nito na Belkens Pharma Incorporated. Sabi niya, nagre-recruit daw ng mga doktor ang kumpanya para magreseta ng kanilang gamot at mga supplement kapalit ng insentibo. Kabilang dito ang bonus, libreng tour sa Asia, Europe at Amerika at mamahaling sasakyan at mga gamit. Dagdag ng senador, sinasamantala daw ng mga doktor ang kanilang posisyon at inuuna umano ang kita kaysa sa kapakanan ng kanilang mga pasyente. Sinubukan naming kunin ng pahayag ang Belkens Pharma Incorporated. It's probably high time that we come up with a legislation similar to the United States, the anti-kickback statute, a criminal law that prohibits the knowing and willful payment of remuneration to induce or reward patient referrals or the generation of business involving any item or service payable by the federal healthcare programs. Magpapadala ng barko ang Pilipinas para harangin ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Meron na ring radar system ang Philippine Air Force na didetect sa mga eroplano at barkong pumapasok sa ating exclusive economic zone. At nakatutok si June Veneracion. Kuha ito sa Chinese flag research vessel na Shenku nang mamataan sa dagat bandang Catanduanes. Una yang namataan itong April 25 sa silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay, bagamat nasa northeast na ng Gamay, Northern Samar kaninang umaga. Palipat-lipat umano ito ng pwesto at hindi sumasagot sa radio challenge ng AFP. Ang susunod po nating hakbang ay magpadala ng barko para i-intercept at alamin kung anong ginagawa ng barkong yan within our exclusive economic zone. Ang malinaw sa ngayon, namataan ito sa silangan ng Pilipinas na malinaw ng mas malayo sa China at hindi sa West Philippine Sea kung saan may inaangking mga teritoryo ang China na bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Sa gitna ng ganyang pagpasok ng foreign vessels, napapanahon ang turnover ng mga makabagong kagamitan tulad ng unang mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. Ang TPS P-14ME ay bahagi ng 5.5 billion pesos sa defense contract ng Pilipinas sa Japan. It adds our scope of domain awareness, particularly in the aerial domain. No? It adds eyes. Kumbaga nadadagdagan tayo ng mata. Sa oras sa pangangailangan, pwedeng ipadala sa iba't ibang panig ng bansa ang radar system. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, posibleng doon i-deploy itong mobile surveillance radar system ng Philippine Air Force. May kakayahan itong makadetect ng mga eroplano at barko na papasok sa teritoryo ng bansa.
Well, it's possible that we can also deploy it in areas of the West Philippine Sea, given that we have a platform that can accommodate its size and its weight. It will play a significant role in bolstering the Philippine Air Force's capabilities in maintaining situational awareness in our airspace, ensuring that we maintain a watchful eye on the horizon for potential threats. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinuna sa Kamara ang umano'y mataas na patong ng mga middleman. Kaya mataas ang presyo ng mga bilihin kahit mababa ang farm gate price. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Hindi lang mga ordinaryong consumer ang umaaray sa mataas na presyo ng mga bilihin, kundi pati na rin mga kongresista. Nakakalulaan nila ang nadiskubre nila sa pagdinig kanina ng House Committee on Trade and Industry kung gaano kalaki ang patong ng mga middlemen. And we found out that it is consistent that farm gate prices are much lower than the prices that you see in the retail houses. Sa mga subsequent hearing namin, Speaker, I'm sure we'll be able to know who these people are and punish them accordingly. Kasi nakikita kanina 200% ang markup from farm gate price to retail. Sa mga middlemen na masyadong matakaw sa mga kita nila, basta bantay na lang kayo. Basta moderate your greed and try to be more reasonable. Wala kaming problema. Dapat kumita ang mga traders. Pero dapat yung sapat na kita. Hindi. May mananagot dyan. Dismayado rin ng Speaker dahil ang solusyon lang anya ng DA at DTI sa mataas na presyo ng bilihin, humingi ng dagdag na pondo para makapag-imbak ng mga produkto kahit na may kapangyarihan ng DA na magsagawa ng surveillance, mag-monitor at magsampa ng kaso. They're not doing the job. Wala pang napaprosecute na profiteer ni isa ang DA or ang DTI. What the Speaker is trying to say, baka next week, pag hindi pa sila tumigil, may masasampulan. Pwede raw magrekomenda ang DA at DTI ng porsyentong ipapatong ng mga trader, pero malabo raw na magpatupad ng price control. We observe free trade. Hindi natin pwede i-compel or impose price control because it is not healthy for the economy. We might endanger the supply. They can suggest, actually, they cannot impose, but they can suggest that only this margin should be workable. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng DA at DTI. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong problema ang nakapapasong init, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na walang artificial crisis sa supply ng kuryente at tinutugunan na ang isyong ito. Sinabi niyan sa pagbisita niya sa BARM. Nakatutok si Tony Humamil ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mismong Pangulo ang sumaksi sa isang bahagi ng patuloy na integration ng Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa gobyerno. 100 miyembro nila ang graduate na at magiging patrolman o patrolwoman ng Philippine National Police matapos masala mula sa 2022 qualifying exam hanggang sa 6 na buwang Bangsamoro Police Basic Recruitment Course. Kayo ang tutulong sa pagsusulat ng isang bagong yugto para sa Bangsamoro tungo sa mas tahimik at matiwasay na kinabukasan. Higit pa sa pagtupad natin sa mga obligasyon na nakasaad sa Bangsamoro Organic Law. This was part of our gesture for the government na kasama doon sa peace agreement and the peace talks natin, integrating them to be part of the Philippine National Police. Emosyonal ang rank 1 sa batch na ito, ang 22 anyos na si Patrolman Alcaizar Faizal na dating magsasaka. Sa paghihirap na aming dinanas sa loob ng training center, uhaw, hapdi at pagod aming tiniis. Ngayon, nagbunga ang aming paghihirap at aming pagkasakripisyo. Kami ngayon, kasama ang aking mga kaklase, ay ganap ng pulis at handa ng maglingkod sa bayan ng Bangsamoro.
Ginunita rin ngayong araw ang ika-10 anibersaryo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na nilagdaan noong 2014 na nagbigay daan sa pagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinuldukan ito ang rebelyon ng MILF at pagsuko ng armas ng mga miyembro ng grupo. Kasabay nito ang paglalaan ng cash assistance. We all remain steadfast in faithfully implementing this agreement. In doing so, we will completely bring the letters of the CAB into reality. Ngayong araw din ay pinasinayaan ng Pangulo ang 5 bilyong pisong irrigation project sa Cotabato Province na pakikinabangan ng mahigit 4,000 magsasaka. Mas maganda kasi ngayon sir kasi mayroon ng irrigation, mas malaki ang harvest namin. Sa paglilibot sa rehiyon ay inilatag din ng Pangulo ang plano para resolbahin ang pagiging overloaded ng mga power grid. Magtayo na sila ng mga kanilang mga transmission lines na matagal nang inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess capacity ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Nang tanungin kung mayroon bang artificial crisis sa power supply agencies. No, it definitely is not an artificial crisis dahil talagang the power systems are overloaded. Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga because of dahil napakainit. Nagbigay pugay din ng Pangulo sa kabayanihan ng mga sundalo sa 6th Infantry Campilan Division sa awang Dato Udinsen Suat sa Maguindanao del Norte. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao at GMA Integrated News, Jess Tony Humamil, nakatutok 24 oras. Biyaheng Visayas ang ilang Kapuso Stars na nakifiesta sa Capiz at Negros Occidental. Yan ang report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas. Sa isang tradisyonal na sayaw, binuksan ng mga taga-Rojas Capiz ang kanilang pasasalamat sa masayang Sinaot Festival 2024. May parada at Kapuso Fiesta na dinaluhan ng ilang Kapuso at Sparkle Stars gaya ni Calvin ng Black Rider na si John Lucas. May kilig performance din si asawa ng asawa ko star Martin Del Rosario at Angela Alarcon. It's my first time dito sa President Rojas, so nakaka-excite and sobrang nakakatuwa yung pagtanggap sa amin ng mga tao dito. Sobrang welcoming nila at marami talaga sa kanila ang nanonood ng ating programa na Black Rider. Biyaheng La Carlota City sa Negros Occidental naman ang Team Lilet Matias at Torny Atlo para makisaya sa Taunang Pasalamat Festival. Pinangunahan niya nina E.A. Guzman, Jason Avalos at Zonia Mejia. Extra dose of laugh trip naman ang dala ni na Bubay at Pepita. Sana napasaya po namin kayong lahat dahil kami ay masayang-masaya na nakita namin ang inyong mga ngiti. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap niya sa amin. Naging mas espesyal at mas masaya rin ang selebrasyon ng Kinalipay Isabela sa bayan ng Isabela sa pakikisaya ni na Prince Clemente, Bruce Roland, Hannah Presillas at Pecto. It was an amazing experience. Super saya. Napaka-energetic nila at very lively. Sobrang nag-enjoy ako sa performance ko kanina dahil yung mga tao, punong-puno din sila ng energy. Para sa GMA Integrated News, Kim Salinas ng GMA Regional TV1 Western Visayas, nakatutok 24 oras.